الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, aming mga minamahal na kapatid, dito po tayo sa Ad-Darsu Thalith. Ayan, ang ikatlong aralin ng ating pag-aaral. Magsisimula ho tayo sa kabuuan ng ikatlong aralin. Una, ang pagmamana ayon sa uri nito ay may tatlong klase. Ayan. So ibig sabihin yung mga tagapagmana, yung 25, 10 sa mga kababaihan at 15 sa mga kalalakihan, at bukod doon ay ang ar-rahim. Ang kanilang pagmamana, nahati ito sa tatlong klase o di kaya ay tatlong uri. Una ay ang fard. So sila po yung mga tagapagmana ng nakatakdang bahagi, ayan, nang naiwan ng yumao. At inshallah, pag-aaralan natin yung detalyado nito sa ating aralin ngayon. Then, yung ta'sib, ikalawa ay ang ta'sib. Ito naman yung mga magmamana at ang kanilang mamanahin ay ang natira. Pagkaraan, makuha ng mga tagapagmana ang nakatakdang bahagi. Ayan, pag nakuha nila yun yung natira sa naiwan ng yumao, yun naman yung mamanahin ng mga nagmamana ng ta'sib o natira. Ayan. Then, ikatlong uri ng pagmamana ang ar-rahim, at ito naman, sila naman yung mga kamag-anak na malalapit ng yumao pero hindi sila kabilang sa 25 tagapagmana. Ayan. Sila ay magmamana lamang o magkakaroon ng karapatan o pagkakataon na makapagmana kapag nagkataon na wala pong tagapagmana ang yumao. Ayan, nakabilang sa fard. Gayon din, nakabilang sa ta'sib. Ibig sabihin, kapag walang tagapagmanang sahibu fard, tagapagmana ng nakatakdang bahagi, at yung tagapagmana ng matitira, pagkaraan ng nakatakdang bahagi, kapag wala noon ang yumao, so saka na palang papasok ngayon yung pagmamana ng mga kamag-anak na hindi kabilang, ayan, sa 25 na tagapagmana na atin pong natalakay. Ayan. So, ikalawang kabuuan, ang pagmamanang fard ay ang pagmamana ng nakatakdang laki o bahagi. Ito yung 1/2, 1/3, 2/3, at yung 1/4, 1/6, ayan, at yung 1/8. So, 6 po ito, no? 6 na itinakda mismo ng Quran at ng Sunnah ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga sukat na ito. Ayan. Then, sunod na kabuuan ng ating aralin, ang pagmamana ng ta'sib ay ang pagmamana ng mga tagapagmana kapag may natira pagkaraan ng fard. Ayan, so ibig sabihin, kapag walang natira sa naiwan ng yumao dahil naubos ito ng mga taong mamana ng fard o nakatakdang mana, ibig sabihin yung 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6, at 1/8. Ayan, so kapag naubos nila yung kabuuan ng mana, so wala nang mamanahin yung mga tagapagmana ng ta'sib. Ayan. Then, sunod ang rahim. Ayan, ang rahim, ang pagmamana ay ng mga kamag-anak kapag walang tagapagmana ng fard at ng ta'sib. So yun yung binanggit natin kanina, aming mga minamahal na mga mag-aaral. Ayan, tandaan natin, no? Magkakaroon lamang ng pagkakataon na makapagmana ang mga kamag-anak na hindi kabilang sa 25 tagapagmana kapag nagkataon na walang tagapagmana ng fard at ng ta'sib. Walang tagapagmana ng fard at ng ta'sib ang yumao. Ayan. Pero kapag mayroong tagapagmana ng fard at tagapagmana ng ta'sib ang yumao, so wala na pong pagkakataon na makapagmana ang mga minsan nga ay hindi porke kabilang sa 25 tagapagmana ay kakapagmana ka na. So how much more? Mas lalong malayo, no, ang pagkakataon para doon sa mga kamag-anak na hindi
napapabilang sa 25 tagapagmana. Ayan. Ika-5, ang dami ng tagapagmana ng fard ay 12. Ayan, 12 sa kabuuan. Ayan. Bilang sa mga lalaki at babae. So ibig sabihin itong 12 ay nabibilangan ng mga lalaki at ng mga babae. Ayan. Then next, ang dami ng mga lalaking tagapagmana ng fard ay 4. So 4 lang sa mga kalalakihan habang 8 naman sa mga kababaihan. Ayan. So parang karon lang ng pagkakataon na yung mga babae ay manguna sa bilang. Pagkaraan, manguna sa bilang ang mga lalaki pagdating doon sa bilang ng mga tagapagmana. Ayan. 15 sa mga lalaki, 10 sa mga babae. So dito naman sa dami ng tagapagmana ng fard na 12, 8 sa mga kababaihan at 4 lamang sa mga kalalakihan. Ayan. So proceed tayo. Ang mga tagapagmana ng ta'sib ay may 3 klase. Ayan. May 3 klase ang tagapagmana ng ta'sib. Ayan. So ito yung tinatawag na asaba sa sarili, sa pamamagitan ng sarili. At yung asaba sa pamamagitan ng iba. At yung asaba kasama ng iba. So lahat ng ito, inshallah, tatalakay natin pag nandun na tayo. Ayan, nandun tayo sa pintuan ng pagtalakay sa iba't ibang uri ng asaba. So sa ngayon ay pangkalahatan, no? Introduction lang na kaalaman hinggil doon para pagdating ng araw o di kaya ng oras ng ating pagtalakay sa pintuan nito ay mayroon na tayong ideya. Mayroon na tayong naunang ideya hinggil sa bagay na ito. Then ikawalo, na ito yung huling kabuuan ng aralin, ng ikatlong aralin ay ang pagmamana ng rahim ay nubuo ng 4 na klase. So, mayroon tayong tinatawag na furu', ang furu', tapos usul. Na kung saan ang furu' at usul, umiral din po ito sa 25 tagapagmana. Ayan. Furu' ng hawashi, mayroon ding hawashi. Ayan. At yung hawashi ng usul. So, tanda natin yung 3 na yan, no? Ababanggit din natin yan sa 25 tagapagmana. Pag tinanggal natin yung mu'tika at yung mu'tika ay 23 tagapagmana. Ayan. At sila naman talaga yung original na tagapagmana na singit lang yung nagpalaya na lalaki o babae sa kanyang alipin. Ayan. So, yung 23 tagapagmana ay nabibilangan ng mga usul at ng mga furu' at ng mga al-hawashi. Ayan. So, ang tinatawag na furu' ito ang mga magulang. Ang tatay at ang tatay niya, nanay at ang nanay niya, yung lolo at yung lola, ayan, ng yumao. Pagdating naman doon sa furu', ito naman yung mga sanga, ito naman yung mga anak, ayan, na kung saan kinabibilangan ito ng anak na lalaki at yung kanyang anak, ayan. Then yung anak na babae, ayan. Sa anak na lalaki ay anak niyang lalaki din, apo ng yumao, at yung anak din niya na babae, apong babae ng yumao. Ayan. So, yun yung tinutukoy ng furu'. Ayan. Pag sinabing mga furu', sila yung tinutukoy ito. Pagdating naman sa mga hawashi, ang tinutukoy dito ay mga kapatid na buo, kapatid na sama, ayan, kapatid sa ina, ayan. So, ang titong buo, tito sa ama, yung kanilang mga anak. Ayan. So, sila yung mga nasa al-hawashi. Ayan. So, ito yung kabuuan ng tatalakayin natin sa sesyong ito o sa ikatlong aralin, aming mga minamahal na mga mag-aaral. Okay, so proceed tayo. Ito, aqsamul waratha bi'atibari naw'il irth. Ayan, ang mga uri ng mga tagapagmana ayon sa uri ng pagmamana. Ayan, so mayroon tayong Arabic, tapos Tagalog. Okay, dito sa Arabic, ayan, so mababasa po natin, sinasabi dyan, yanqasimul warathatu ila 3 aqsam, al-warithuna bil fard, wal-warithuna bil ta'sib, wal-warithuna bil rahim. Ayan. Ano ho ang ibig sabihin doon? Nahati ang mga tagapagmana sa 3 uri. Ang mga magmamana sa pamamagitan ng fard, ayan, nakatakdang bahagi, yun yung 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8. Ayan, 6 yun. Ang mga magmamana sa pamamagitan ng ta'sib ay mga magmamana ng natirang bahagi, pagkaraan ng 6 na uri ng nakatakdang bahagi pa mamanahin. Ayan. Ang mga magmamana sa pamamagitan ng rahim, ayan, pagkamag-anakan. So ito yung ikatlong uri. So yan na po yung nabanggit natin, no?
doon sa kabuuan ng aralin. Basta tandaan natin, tatlong klase ang uri ng pagmamana ng mga tagapagmana. Mga magmamana sa pamamagitan ng fard, nakatakda yung kanilang bahagi. Then, mga magmamana sa pamamagitan ng ta'sib, yung natira pagkaraan ng nakatakdang bahagi. Then, yung mga magmamana sa pamamagitan ng rahim, kapag nagkataon na walang tagapagmana ng fard at walang tagapagmana ng ta'sib, yung yumao. Ayan. Alwarithuna bil fard, man irthuhum muqaddarun bi juz'in kama dhukira fil Quran. Yan, ibig sabihin, ang mga tagapagmana ng fard ay sila ang mga taong magmamana ng nakatakdang bahagi katulad ng pagkakabanggit nito sa marangal na Quran. So yun nga, yung 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6 at 1/8. Ayan. Then, ang anim na nakatakdang bahagi. So una riyan ay an-nisf, kalahati, 1/2. Ayan. Ikatlong bahagi, ang ikaapat na bahagi, tapos dalawa sa ikatlong bahagi, tapos ang ika-anim na bahagi, then ang ika-walong bahagi. So yan po yung anim na katakdang bahagi na mamanahin na mismong binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa arangal na Quran. So inshallah itong 1/2, 1/3, ayan, 2/3 at 1/4, 1/6, 1/8 na mga nakatakdang bahagi, inshallah, mapag-aaralan natin sa mga susunod nating session o pag-aaral kung sino-sino sa 25 o 23 tagapagmana, kung sino-sino sa kanila ang mga magmamana ng mga nakatakdang bahagi na ito. Ayan. So inshallah, maaral din natin yun. Okay, so next, sino yung mga tagapagmana ng fard? So 4 ito sa mga lalaki at 8 sa mga babae. Ibig sabihin, itong 12 na mga magmamana ng nakatakdang bahagi, sila yung tagapagmana ng 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6 at 1/8. Sila yung mga tagapagmana nito. Ayan, itong 12. Ayan. So una diyan ay al-ab, ang tatay. Ayan, una ay si tatay. Ikalawa, tatay ng yumao, siyempre, tatay ng yumao. Ikalawa ay ang zawj, ang asawa ng yumao. So sa lalaki to, lalaki. Then ikatlo ay ang kapatid sa ina, kapatid na lalaki sa ina ng yumao. Ayan. Then, ikaapat ay ama ng tatay. Ibig sabihin ang lulo ng yumao sa kanyang ama. Ayan. Yan yung 4 na tagapagmana ng fard. Ibig sabihin sa mga lalaki, kung ang itatanong natin sino sa mga lalaki, sino yung 4 na lalaki na bilang sa 12 mga magmamana ng 6 na nabanggit na nakatakdang mana, so ito na sila. Ayan. Tatay, tapos yung asawang lalaki, tapos yung kapatid na lalaki sa ina, tapos yung lolo na tatay o ama ng tatay. Ayan. So dito naman tayo sa mga babae, sa 8 sa mga babae. Actually, itong 8 ay pinagsama yung lula, 2 lula. So isang bilang lang sila, kaya naging 8. Ayan. So una dyan ay azawja, asawang babae. Ayan. Tapos ikalawa dyan ay nanay, tapos ikatlo dyan ay jaddatus sahiha, ang lehitimong lula. So sino nga ba yung lehitimong lula? Yung lula ng yumao sa kanyang ina at yung lula niya sa kanyang ama. So sa ama, yung lula at lulo sa ama ay pawang tagapagmana. Ayan. Pero sa ina, yung lula lang ang tagapagmana, pero yung lulo sa ina ay di kabila. Then next, albint, anak na babae. Ayan. Then next ay bintul ibn, apo na babae sa anak na lalaki. Ayan. So ito yung anak na babae ng anak na lalaki ng yumao. So apong babae ng yumao sa kanyang anak na lalaki. Ayan. Next, al-ukht asyaqiqa, kapatid na babae na buo. Ayan. So next ay al-ukht. Ayan. Ang kapatid na babae sa ama. Ayan. Then pangwalo, ayan, kapatid na babae sa ina. Ayan. So pansinin niyo, ang kapatid na buo, kapatid na babae na buo, kapatid na babae sa ama, kapatid na babae sa ina ay kasama. Ayan. Tapos yung anak na babae, apong babae sa anak na lalaki, tapos yung ina, tapos yung lola, ayan, sa magkabilang magulang, lola sa ama, lola sa ina, ayan. Then ang asawa. So itong lola na lehitimo ay 2 yan. Kaya kung tutusin, siyam sila lahat. Ayan, so magiging 13, hindi lang 12. Kaya lang pinagsama na sila dahil puro naman sila lula. Ayan, so tandaan ho natin yun, kabisatuhin natin yun. 12 o 13 ang dami ng mga tagapagmana ng 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8. So sino yung 13
dalawa o 13. Apat sa mga kalalakihan. So sino sa mga kalalakihan? Ang asawang lalaki, tapos ang lolo. Ayan, ang lolong lalaki. Tapos ang kapatid na lalaki sa ina. Ulitin natin. Ang asawang lalaki, tapos yung tatay ng yumao. Ayan, tapos yung lolo ng yumao, tapos yung kapatid niya sa na. Ayan. So pagdating naman sa mga kababayan, ay asawang babae, ayan ang lalaki kasi ang yumao dito yung lalaki. Tapos yung kanyang ina, ayan. Tapos yung kanyang lola sa magkabila, ayan. Tapos yung kanyang anak na babae, tapos yung kanyang apong babae, tapos yung kapatid niyang babae na buo, kapatid sa ama, tapos kapatid sa ina. So kailangan makabisado natin yun. Ulit, sa mga lalaki, ang asawang lalaki, ang tatay, ang lolo, at ang kapatid na lalaki sa ina. Ayan, pagdating naman sa mga kababayan, ang asawang babae, ang ina, ang lehitimong lola, tapos ang anak na babae, ang apong babae, ayan sa anak na lalaki, kapatid na babae na buo, tapos yung kapatid sa ama na babae, din kapatid sa ina na babae. Ayan. So sila po ang mga ashabul furud sa mga kababaihan, at yung apat naman kanina, sila naman yung mga ashabul furud sa mga kalalakihan, na kung saan ang bilang nila lahat ay 12 sa kabuuan. O kapag pinagbukod natin yung lehitimong lula, so magiging 13 lahat ang bilang nila. Ayan. So inshallah sa mga susunod nating pag-aaral ay aralin natin kung sino-sino nga ba sa kanila ang magmamana ng 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6. Next, nandito pa rin tayo sa aqsamul waratha bi'tibari naw'il irth, ang mga uri ng mga tagapagmana ayon sa uri ng pagmamana. Okay, sa Arabic ulit, wal warithun, ikalawa, wal warithuna bit-ta'sib man yarithuna bila taqdir. Ayan, ibig sabihin ang mga tagapagmana ng ta'sib, ang mga magmamana ng natira. Ayan, ang natira o natitira sa mana, pagkaraan makuha mula doon ang bawat nakatakdang bahagi. Ayan. So ibig sabihin, sila ay mamana ng walang fixed na halaga. Kasi nakabase sa kung magkano lamang yung matitira. Ayan. Yun ang paghati-hatian nila. Then, may kani-kanyang makukuha sila. Kasi sa doon papasok ngayon, yung lidhakari mithlu hawdhil unthayain. Ibig sabihin, ang mamanahin ng lalaki ay katumbas ng mana ng dalawang babae ang mamanahin ng lalaki. Ayan. So, ganun sila maghahati-hati. Ayan. So, inshallah, lahat ng yan ay isa-isahin natin yan. Then next, wahum yang kasimuna ila thalathati anwa. So, ito yon, no? Ang mga tagapagmana ng bila takdir o lang fixed na halaga, ayan, sila ay may 3 uri. Ayan, ang una ay al-asabatu bin nafs, ikalawa ay al-asabatu bil ghair, ikatlo ay ang al-asabatu ma'al ghair. So sila yung asaba sa pamamagitan ng sarili, asaba sa pamamagitan ng iba, asaba kasama ng iba. Warithuna birrahim qaribin yanzilu manzilata dhawil fard aw at-ta'sib wa laysa warithan bihima binafsihi. Ayan. Ano ibig sabihin nun? Ang mga magmamana ng rahim. Ang lahat ng kamag-anak na tumatayo sa katayuan ng mga magmamana ng fard o ng ta'sib at hindi tagapagmana sa pamamagitan nilang dalawa, sarili niya mismo. So ibig sabihin, kakatawanan lang ang mga arahim na ito, kabilang sila sa mga kamag-anak ng mga tagapagmana doon sa fard at yung mga tagapagmana ng ta'sib. Ito yung mga kamag-anak nila o pamilya nila na hindi napapabilang sa lehitimong tagapagmana na 25. Ayan. Pero may mga pagkakataon na makakapagmana sila kapag halimbawa yung lehitimong tagapagmana na kamag-anak nila ay wala, so sila ang papalit. Ayan. So ganun ang mangyayari. Ayan. Ganun din sa ta'sib, sila yung papalit. Kaya lang ang kondisyon ay walang tagapagmana ng fard at walang tagapagmana ng ta'sib bago sila pumasok. Ayan. O makapagmana. Then, wahum yang kasimuna ila 4 asnaf. So sila ay nahati sa 4 na uri. Ayan, 4 na klase. Tinatawag na al-furu' at yung al-usul. Ayan, tapos yung furu' al-hawashi, tapos yung hawashi al-usul. Ayan, ano ibig sabihin nun? At sila ay nahati sa 4 na klase. Ang furu', sanga. Ayan, katulad ng apo sa anak na babae. Ayan. At ang usul, ugat, katulad ng tatay, ng ina. At ang furu' ng hawashi, pagitan ng usul at ng furu', katulad ng
pamangkin sa kapatid na babae. Ayan. So lalahanin natin. Yung pamangkin sa kapatid na babae, ibig sabihin yung anak ng kapatid na babae ay di napapabilang sa mga tagapagmana. So doon sila napapabilang sa kamag-anak. At ang hawashi ng usul, katulad ng mga tita. Ayan. Halimbawa, sabi niya rito, ang furo sanga, katulad ng mga apo sa anak na babae. Yung anak na babae, yung mga apo sa anak na babae, hindi kabilang sa mga tagapagmana. Ang kabilang lang sa tagapagmana, yung apong anak na lalaki. Apo na babae o lalaki sa anak na lalaki. Sila lamang yung kabilang sa tagapagmana. Pero yung apong sa anak na babae, ay di sila napapabilang sa mga tagapagmana, lalaki man o babae. So doon sila napapabilang sa rahim. Ayan, doon sila napapabilang sa mga kamag-anak na malalapit na maaari silang magmana kapag wala ng tagapagmana, walang tagapagmana na farb. Ayan. O di kaya ay asib na doon sila malapit. Ayan. Kumbaga, sila yung maaari nilang katawanan o di kaya alitan kung sakaling wala sila. Ayan. So, pagdating dito sa usul, katulad ng tatay ng ina, yun, yung lolo sa ina ay di kabilang. Pero yung lolo sa ama ay bilang. So, sila yung mga kamag-anak na maaring makapagmana pag wala yung mga magmamana ng farb at ng tasib. Ayan. Then, yung mga furo ng hawashi, katulad ng pamangkin sa kapatid na babae, sila yung mga furo ng hawashi. Ayan. Ang mga furo ng hawashi ay ang mga pamangkin sa kapatid na babae. Ayan. Tapos, yung mga ang mga hawashi ng usul, katulad ng mga tita. Ayan, yung tita sa ama, ayan, tita sa ina, ay di sila kabilang sa mga tagapagmana dahil ang kabilang lang sa mga tagapagmana ay mga tito. Titong buo, tito sa ama, ayan. Pero yung tita na buo, tita sa ama, ayan, tita sa ina ay hindi sila napapabilang sa mga tagapagmana. Ayan. Pero may mga pagkakataon magmana sila. Inshallah, ang mga bagay na ito, aaralin natin sila ng in details o detalyado. Ayan, kung paano nga ba pagmamana ng farb at kung paano nga ba yung pagmamana ng tasib at kung kailan ba, ayan, magiging kwalipikadong tagapagmana ang mga kamag-anak na binabanggit dito. So lahat ng yan, aming mga minamahal na kapatid, ayan, magulang, pag-aaralan natin yan. So alalahanin natin ang mga tagapagmana, ang kanilang pagmamana ay tatlong uri. Pagmamana sa pamamagitan ng farb at yun yung nakatakdang laki. Sila yung anim na nabanggit, 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6 at 1/8. Ayan. So yun yung ashabul furud o mga tagapagmana ng nakatakdang halaga o nakatakdang bahagi. Yan ikalawa ay mga tagapagmana ng ta'sib. Ayan. Mga tagapagmana ng ta'sib. Tapos ikatlo ay ang mga tagapagmana ng rahim. So pagdating naman doon sa bilang o dami ng mga tagapagmana ng fard, sila ay 13. Ayan, in details. Pero 12 sa kabuuan, 4 sa mga lalaki at 8 sa mga babae. Sino nga ba sila sa mga lalaki? Sila yung asawang lalaki, tatay, lolo, kapatid na lalaki sa ina. Ayan. Pagdating sa mga babae, asawang babae, tapos ina, tapos lehitimong lola sa ama at lola sa ina, tapos yung anak na babae, tapos yung anak na babae ng anak na lalaki, ibig sabihin apo na babae sa anak na lalaki, tapos yung kapatid na buo, tapos yung kapatid na babae sa ama, ayan, at yung kapatid na babae sa ina, ayan. So ganun po yun, no? Aming mga minamahal na mga mag-aral. So inshallah, mapag-aaralan din natin ito in details, ang mga bagay na ito. Ayan. So wag natin kakalimutan ang ating post-test kada panood natin ng video. Tapos sa bawat dalawang session na tatapos natin pag-aralan ay kakaroon tayo ng long quiz. Ayan, na yung long quiz ay masaklaw sa dalawang session o dalawang aralin. So wag po natin kakalimutan sagutan yon dahil hindi lang tayo basta susulit o sumasagot sa mga post-test o quiz, kundi yun din ay paraanan para i-master natin yung ating inaral. Ayan. So inshallah, hanggang dito na lamang. Ayan. Tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng sapat na wisdom para maintindihan natin pag-unawa, para maintindihan natin ang lahat ng ito. Ayan. At maisabuhay natin. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.